bungak totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya, kasama ang 12, palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Buhat nooy, umanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa umahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay na ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninuman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mainit na hapon sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno.
Tutusin ito po ang huling Biyernes para sa buwang ito ng Mayo. At tayo po ay tatawid na ulit sa panibagong buwan. Maraming nangyari sa buwang ito ng Mayo na talagang nakakainit ng ulo. Maraming nangyari at marami pang mangyayari kung kaya't nawa ay matuto nawa tayo sa mga aral, pangaral ng Poong Jesus Nazareno na kung saan ay narinig natin ng ilang bahagi ng Ebanghelyo kung saan siya ay nagalit, kung saan siya ay isinumpa niya ang isang puno na hindi na ito kahit kailan magbubunga o makakainan pa ang bunga nito. So, ang Nazareno, tandaan niyo po, bagamat tahimik lang yan, pero hindi ibig sabihin, hindi yan magagalit sa atin, lalo na kung tayo po ay nawawalang silbi o walang silbi sa mundong ito. Tandaan niyo po, wala dapat deboto ng Poong Nazareno ang walang silbi. Dahil kung wala kang silbi, sayang ang upuan na inuupuan mo ngayon na po pwede pa rin sanang magamit ng iba pang mga taong nasa labas. Ang pagpunta natin dito tuwing Biyernes, araw ng debosyon, ay hindi lang palaging tungkol sa paghingi sa Nazareno. Hindi rin ito laging tungkol sa pagpapasalamat sa Nazareno, kundi kailangan din natin makita na ang ating bang pagdidebosyon ay merong magandang bunga. Meron ba tayong naidudulot sa atin pong kapwa, sa simbahan, at sa lipunan? Kasi mahilig natin o minsan baka ipinangangalandakan natin, deboto ako ng Nazareno. Pero baka katulad nga dito, maganda yung pagkaka-describe kasi sa isang puno ng igos na sinasabing madahon. Kumbaga maganda tingnan, malago. Nga lang, sayang sa panahon kasi natin ngayon, yung mga malalagong puno, wala na, pinagpuputol na. Tapos ngayon, magrereklamo tayo, sobrang init. Wala tayong habas sa pagputol sa mga puno. Hindi na nga tayo nakakatulong sa pagtatanim ng puno, pumapatay pa tayo ng mga puno na ilang taon pa bago maging ganap na puno kung magtatanim ka ngayon. Sino ba sa inyo yung mga dumadaan dyan sa may Quirino, Osmeña Highway? Yun dyan sa may Manila Zoo area, sa paraiso ng Batang Maynila, na dati talagang napakagandang lumakad dyan kasi madahon, mapuno, walang init. Pero ngayon, wala na. Sobrang init na. Pero mga deboto, wala lang. Puro reklamo lang. Mainit, Father, mainit. Pero wala man tayong ginagawa. So sa mga ganitong pag-uugali natin, hindi ito'y kinatutuwa ng Nazareno. Kaya nga hindi pwedeng taas lang tayo ng taas ng kamay. May inaasahan din sa atin ang Poong Nazareno na kung tayo ay lumalago sa ating pagdidebosyon, nagkakaroon din tayo ng responsibilidad, yung pag-ako. Hindi ka lang basta deboto na uupo ka dyan. Tandaan mo, mayroong ka ring responsibilidad. Kaya nga yung ikalawang bahagi, bakit nagalit si Jesus? Nang siya ay pumunta ng simbahan, nang siya ay pumunta ng templo, bakit nagalit? Ginawang pugad ng magnanakaw ang templo. Yung mga taong binigyan ng katungkulan, mga laga sa templo, sila pa ang pasimuno sa korupsyong nangyayari sa loob ng templo dahil sila mismo ang naglalagay ng mga magtitinda sa loob ng templo. Naintindihan po ba? Hindi yung sa labas. Kasi okay lang kung sa labas nagtitinda yung mga tao. Pero sabi nga, kung pagninilayan mo ng mabuti, ang sabi dito, nang pumasok si Jesus sa loob ng templo, ano ang nakita niya? Mga nagtitinda.
mga namamalit ng salapi. Paano nakapasok? May pahintulot ng mga may katungkulan na mamahala ng templo. Kaya nagalit si Jesus. Pinaalis niya ang mga ito. Na magandang paalala, deboto ka, mayroon kang tungkulin, mayroon kang bahagi na dapat gampanan. Kung ito ang tahanan ng Nazareno para sa atin, mahalaga ito sa atin, ano ang kontribusyon mo dito? Ito ba ang kontribusyon mo para mas mapabuti ang simbahan? O ang iyong pananatili dito ang siyang sumisira sa imahin ng simbahan? Alin sa dalawa dyan? Uy. Tandaan niyo po, no? Pwedeng sumpa ang matanggap mo sa Nazareno o biyaya ang matanggap mo sa Nazareno. Pero ang tanging hangad na ibigay ng Nazareno ay biyaya. Pero yung biyaya, makikita dapat sa atin, nagbubunga ba ang ating pagdidibosyon? Kamusta ba yung ating pasensya, yung ating pag-ibig, yung ating pagmamahal, yung ating pag-unawa? Kamusta ba yan? Baka naman wala pa rin. Masingitan ka nga lang dyan sa upuan, galit na galit ka na. Hindi ka nga lang mapaupo. No? Para bang minsan, no, sa karanasan natin noon, para bang nabili mo na yung upuan na yan at kapag may nauna, magagalit ka talaga. Yan ba ang bunga ng pagiging deboto? Dati, nung naabutan nyo pa naman, no? Nung mga 7 years ago, may special seat pa ang mga senior, di ba? No? Yung mga upuan, bago naging upuan yan, na pag umupo, tulog agad. kaya naging ganyan yan eh, no? Kasi hindi ka nandito para matulog. Minsan, matanda na tayong lahat. Wala pa rin bunga. Anong iniintay natin? Puro tayo himala. Walang himala. Kasi ang hinihiling sa atin, magbunga tayo. Ang hinihiling sa atin, nagkakaroon tayo ng konsiderasyon o pakikialam o yung concern natin sa simbahan, lalong-lalo na sa atin pong kapwa, hindi lang yung tayo. Kaya muli, no? Sa ating pagdidibosyon, hindi lang dapat sa pangalan. Kasi kung sa pangalan lang, baka wala tayong biyayang matanggap mula sa Nazareno, kundi sumpa pa ang ating matanggap. Pero muli napakabuti ng Nazareno para tayo bigyan ng pagkakataon, araw-araw, bawat oras, na tayo po ay magsumikap na maging isang mabuting deboto na magbibigay ng bunga pagdating ng araw. Amen.